Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po ako ang nag-iisa ninyong nagmamagandang ka-legendary guide sa araw-araw upang maghatid ng latest update at fresh happenings patungkol sa TVJ. Basta mga balita na may kinalaman sa Itbulaga, sagot na po natin yan. At syempre ganun din po sa mga balita sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung isa ka sa mga bago lang at di pa nakaka-subscribe dito sa aking channel, i-click mo na yung subscribe button at notification bell para maging updated at ma-notify ka sa susunod nating video. Anyway, para po sa gabing ito, ang ating pag-uusapan ay pumapatungkol mga ka-legendary guides dito sa isa daw pong noontime show na nagbabawas na ng pasahod sa kanilang mga empleyado. So, alin kaya sa Itbulaga at Showtime ito, mga ka-legendary guides, kasi yun lang naman po yung noontime shows natin. So, mamaya aalamin po natin yan at pag-uusapan mga ka-Darby Cats. Syempre, magbibigay din po tayo ng ating opinion at reaction na patungkol po dito. Pero, for sure naman, alam nyo na kung sino ang tinutukoy nito ka-Darby Cats. Lalo na't panay po ang intriga, panay po ang banat, parinig at pagkakalat po ng balita nito pa pong mga nakaraang araw. Patungkol nga po sa naturang show. And bukod dyan natin di pag-uusapan itong patungkol dito sa napansin po ng ilang kapamilya fans hinggil po sa vibes ng Showtime kasi nakikita raw po niya or nila ang vibes po ng Itbulaga sa Showtime ngayon. So, bakit kaya ka-Darby Cats? And may problema kaya sila doon sa vibes ng Itbulaga or wala, sadyang napansin lang nila. Anyway, eto nga ang patungkol po dito sa post ni Best Pills na nabuhay si Best Pills. Ilang linggo ata rin itong nanahimik, no, ka-Darby Cats. Wala akong nababasa hinggil sa kanya. Ang madalas po ay si Ted ang banat po ng banat. Pero mukhang nabuhay itong si Best Pills. Sabi niya dito, di umano, pumayag ang mga host and staff ng Itbulaga na bawasan ang kanilang talent fee o sweldo upang magpatuloy ang first anniversary noontime show. Grabe naman sa first anniversary. Halatang halata yung pagka-veter niya until now, no? First anniversary. Maybe sa July 1, isang taon na sila sa TV5. Pero ang isi-celebrate na anniversary ng TVJ ay yung 45 years ng Itbulaga. Sana ay malunok nyo na yan, matanggap nyo na yan dahil wala naman na kayong magagawa. About naman sa pumayag daw ang mga hosts and the staff na babaan daw ng TVJ ang kanilang mga sahod. Saan galing naman yan, Best Pills? Kanina mo nakuha ang chika? Grabe din po talaga hanga ako dito sa mga tape defenders sa kanila pong determinasyon na sirain po ang Itbulaga. Grabe po sila, no? Parang alam niyo yun, nasa in denial stage pa din po wari ang mga ito. Kaya kagaya nito, ipinagpipilitan nila na first anniversary lang daw ng TVJ ang kanilang isi-celebrate. Sa papalapit nga po ng papalapit na anibersaryo ng Itbulaga ay siyang pag-ingay, siyang pagdalas po ng pag-iingay ng mga tape defenders. Siguro nakakarating na rin po ito, no, sa trio. Siguro ay hindi na lang din nila pinapansin kasi ano nga naman ang sense para patulan pa po ang mga taong ito. Samantala, sabi naman dito sa isang tweet, na-realize ko na yung energy ng It Showtime ngayon ay yung energy ng Itbulaga noong early to mid-2000s, especially during the Bulagaan segments. And meron nga pong nagtanong dito, what do you mean in a good way? Kasi po pwedeng in a bad way, no, parang ayaw yung vibes, po pwede namang in a good way na wala naman siyang ibang ibig sabihin, just naalala lang niya, ganun. And sabi nga dito, in a good way naman, it has something to do with the barkada vibes. Since during that time, mga bata pa relatively ang mga host and they can physical and silly and unguarded. Yung takbo ni Gorgonia
magalpok along Broadway, yung practical jokes nila kay Jimmy, those things. So, yun pala yung mga nararamdaman niya ngayon sa vibes po ng It's Showtime. So, sabi pa nga po dito sa usapan nila, nasa history books, dapat yung natanggal yung postiso ni Alan during Bulagaan Olympics. Forever nasa core memory ko. Ang lalaki rin po ng views dito, no, mga post nito sa Twitter, guys, or sa X. Na panood ko itong episode na to. It's one of my most treasured memories with family. Kasi grabing, sobrang tawa lang kami ng tawa all afternoon. Yung nag-post po nung same vibes daw ang Showtime ngayon sa Itbulaga, yung nagsabi nito na treasured memories daw po niya with his family, yung episode po ni ni Mama Alan na natanggal yung kanyang postiso dahil grabe daw yung tawa nilang lahat na kanyang family nung mga araw na yon. And masasabi ko talagang ang Itbulaga po ay family bonding, the best family bonding po ng mga Pilipino rin ang Itbulaga, lalo na po sa pananghalian. Kaya masisisi niyo po ba rin ang publiko kung bakit talagang pinaglalaban din po nila at namin ang Itbulaga. Samantala, sabi naman po na ating mga komentor sa nagdaan nating update mula kay Lion King, magandarang gabi sa iyo. Alam mo, Miss Gandara, wala nang dapat patunayan ang TVJ at Itbulaga. Manalo man o matalo sa ratings, bakit kamo ang tagal na nila sa industriya? Nagmula sa Channel 9 na pumunta ng 2, binitawan ng 2, kinuha ng 7. Binitawan ng 7, akala nila wala nang kukuha pero hindi. 3 channel agad ang nag-inquire sa kanila at ayun nga, pinili nila ang Channel 5. Kaya wala na yung ratings na yan para sa Itbulaga. So, naalala ko yung sinabi ni Christopher Min po nung bago pa lamang po ang Itbulaga dito sa TV5 na kung saan sabi nga po niya nung may tahanang pinakamasaya pa ay ang TVJ actually hindi na nakikipagsalpukan. Ang nagsasalpukan na lang ay ang Tape Inc. at ang ABS-CBN. Yun na lang. Sila na lang ang naglalabanan. Ang TVJ, hindi na. Kasi siya yung nasa taas nung dalawang noontime show. Kasi wala naman na silang dapat mong patunayan. Stable na sa kanila ang pagiging number 1 na noontime show sa pananghalian. Ang pagiging hari ng tanghalian. Sa loob po ng 45 years, hindi na po yun magagalaw sa kanila. And ngayon, nawala na po ang tahanang pinakamasaya. I think ang Showtime nagpapatuloy lang, pero hindi na masasabing kalaban siya ng Itbulaga just because dalawa na lang po silang natira ngayon na noontime show. Ang Itbulaga is hindi na magagalaw pa sa kanilang trono kasi wala na silang dapat na patunayan. So, ang Showtime siguro kailangan magpatuloy na lang para kung ano man ang naabot ng TVJ, for example, 45 years, maranasan din po nila. And kung sakali na umabot din nga po sa ganoong level ang Showtime, congratulations in advance. Anyway, sabi naman dito ni Lilia Fortuna, magandarang gabi. Lahat ng bagay may katapusan. Kung ano ang tinanim, yun ang aanihin. Hindi pa ngayon ang paniningil, pero isang araw yung mga masasamang panglalait niya at pamamahiya aanihin din niya yan. Kung yan ang kinabubuhay niya, yan din ang magpapabagsak sa kanya. Hindi pa man ngayon, pero isang araw darating ang karma. Tama lang na nailabas ni Nico ang nasa loob niya na matagal na niyang hindi nasabi. At ayon sa karanasan niya, hindi porket nakatulong sa inyo ang isang tao, kahit mali, magsasawalang kibukan na lang. Dapat din itinutuwid ang pagkakamali sa taong abusado na.
Yung ibang kasama kasi nakikitawa at nakikiayon lang kahit minsan alam na nila mali na ang ginagawa at sinasabi kasi iniisip nila mawawalan sila ng pagkakakitaan. Time will come. Wait lang tayo. So hanggang dito lang muna guys ang ating update para po sa gabing ito. Pa-comment lang po sa baba niya inyong mga reaksyon patungkol po sa naging update natin ngayong gabi. And of course, don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.